Ito ang iyong dibidendo ngayong taon. Noong una, napagkasunduan nating magkasosyo. Hati tayo sa kita. Maghapon akong nagtatrabaho, walang pahinga. Pinaghirapan ko ito. Nagmaneho ako ng buong tapang. Siya, walang ginawa. Walang kahit anong pagsisikap. 1,977,000 piso ang netong kita. Sa huli, ang isang taon kong pagsusumikap sa kanyang paningin. Karapat dapat lang sa 10,000 pisong limos na ito. Tayong magkapatid na nagtitiwala sa isa't isa. Ikaw ang may teknolohiya. Ako ang may sasakyan. Pag-uusapan natin ang kita sa katapusan ng taon. Hindi ka malulugi. Ang 10,000 pisong ito, malaki na iyan para sa iyo. Binili ng tatay ko ang sasakyan. Ako ang kumuha ng mga supply at koneksyon. Ikaw lang ang nagbigay ng sarili mo at lakas. Kung maghahanap ka ng driver sa labas, 10,000 kada buwan, iyon na ang pinakamataas. Binili ng tatay mo ang sasakyan. Tama. Yung mga koneksyon. Matalino ka. Sige, susunod ako sa'yo. Huwag kang mag-isip ng sobra. Kuya, para sa ikabubuti mo ito. Mapanganib ang negosyong ito. Kung maraming pera ang hawak mo, madali kang masira. Dalhin mo itong pera pa uwi at magdiwang ng bagong taon. Bumili ka ng regalo para kina tito at tita. Xiaoge, manigong bagong taon. Umuwi ka at magpahinga. Sa mga susunod na araw, kailangan mo pa ring lumabas at magmaneho para sa akin. Sa ika-6 ng Enero, may order papuntang Timog. Maganda ang presyo. Alam ko na. Akala niya tanggap ko na. Hindi niya alam. Ang 10,000 pisong ito ay hindi limos niya. Ito ang puhunan ko para baliktarin ang laro. Magandang araw. Track 4S store ba ito? Gusto ko sanang magtanong. Yung modelo na Jifang J7, 560 horsepower, magkano ang pinakamababang down payment? Ang 10,000 piso sa bag na ito ay ang isang taon kong pinaghirapan sa hirap at ginhawa. Pero kung magtatanong si nanay tungkol sa dibidendo, paano ko sasabihin sa kanya? Ang perang ito sa aking kamay. Parang mainit na bakal, nasusunog ang dibdib ko. Oy, Jiang Yu, umuwi ka na ba? Naghihintay sina tito at tita para kumain. papunta na ako. Anong problema? Sa boses mo? Parang malungkot ka. Wala, malakas ang hangin, nabulunan ako. Bilisan mo umuwi. Malamig sa labas. Nagluto ako ng mainit na sabaw para sa iyo. Inihanda na ni na tito at tita ang mga plato at kubyertos. Kaming magkakapamilya, ikaw na lang ang hinihintay. Pag uwi mo, mainit pa ang sabaw. Si, Mangyaring kumpirmahin ang halaga ng deposito. 10,000 piso, eksakto. muntik na akong mamatay sa trabaho. Wala pang 300 piso sa isang araw. Pre, sama-sama tayong magtrabaho. Hati tayo sa kita. 100,000. Malaki na yan. Kumuha ka ng driver sa labas. Sa isang buwan, 10,000 lang, max na yan. Sabi mo sa'yo ang sasakyan? Eh di bibili ako ng sarili kong sasakyan. Magandang araw. Magtatanong lang. Jifang J7, yung model na 560 horsepower. Magkano na ang presyo ngayon? Magandang araw po. Ang presyo ng model na ito ngayon, mga 520,000 piso. May promo kami sa katapusan ng taon. Ang paunang bayad ay kasing baba ng 10%. Saan address ng tindahan ninyo? Pupunta ako ngayon. Nasa North City Car City kami, Jifang 4S Store, pero sarado na kami ngayon kung gusto ninyo. Bukas ng umaga, alas 9, man. Sige po, ano po apelido ninyo? Zhang, Ang tagal mo naman umuwi. Ang pagkain ay lumalamig na. Maraming trabaho sa kumpanya sa katapusan ng taon. Nagkaroon ng pulong. Maghugas ka ng kamay at kumain na tayo. Bakit ang sama ng itsura mo? Nalamigan ka ba sa biyahe? O napagod ka sa pagmamaneho? Wala. Gutom lang ako. You, magkano ang bahagi mo ngayong taon? Ma, nasa card ang pera. 100,000. 100,000? Bakit 100,000 lang? Hindi ba sinabi ninyo dati? Na halos 2 milyon ang kikitain natin ngayong taon?
Masama ang takbo ng negosyo ngayong taon. Kahit saan, binababaan ang presyo. At sobrang taas na ng presyo ng gasolina. Pagkatapos, ibawas ang puhunan at iba pang gastos. Talagang kaunti na lang ang natira. Kailangan din mabawi ni Jibok Xiao ang puhunan niya. Ang pera na pinuhunan ng tatay niya. Malaki na ang interes. Imposible. Kahit anong kalkula, hindi pwedeng ganito lang kaunti. Anak, niloko ka ba ni Jibok Xiao? Niloko ka ba niya? Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Si Bok Xiao ay kaibigan ko mula pagkabata. Paano niya ako lolokohin? Sa kanya ang sasakyan. Karapat dapat lang na sa kanya ito. Nakakatawa nga sabihin ko ito. Pero ngayon, hindi ko pa sila pwedeng ipaalala. Kapag nakuha ko na ang sasakyan, magiging maayos ang lahat. Tama na. Kain na tayo. Alam ng anak natin ang ginagawa niya. May kakaiba sa iyo ngayon. May itinatago ka ba sa akin? Ano naman ang itatago ko? Nag-drive lang ako ng 1 taon. Pagod lang. Kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Pero tandaan mo, kahit bumagsak ang langit, sasamahan kita sa pagharap. Kung babagsak ang langit, ang matatangkad ang unang sasalo. Matulog na tayo. Bukas, dadalhin kita sa mall, bibili tayo ng damit para sa bagong taon. Kung ano ang gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Bukas ng umaga, ay simula ng pagbabago ng aking kapalaran. Zhang Ge, di ba? Matagal na kitang hinihintay. Ako si Wang, tagapamahala ng benta. Tawagin mo na lang akong Xiao Wang. Sab mo sa telepono, gusto mong makita ang J7. Ang galing mo talaga pumili. Ito ang aming flagship model para sa mga bihasang driver ng long distance. Ipakita mo sa akin ang sasakyan. Sige, Zhang Ge, dito po. Zhang Ge, tingnan mo ang mga linya, ang mga high beam headlight. Ang galing, di ba? 560 horsepower na makina, may fast gear transmission, golden powertrain. Kahit ordinaryong kargada o bundok, madali lang. Umakyat ka at umupo, damhin mo mismo, at malalaman mo. Ang sasakyan na ito, talagang para sa akin ito. Dati, nagmamaneho ako ng ibang sasakyan. Ang perang kinita ay puro napunta sa bulsa ng iba. Mula ngayon, magtatrabaho ako para sa sarili kong kinabukasan. Ano sa tingin mo, Zhang Ge? Ito na. Ang bilis mong magdesisyon, hindi ka natitingin ng iba. Ginoo, Hindi na. Zhang Ge, mabilis ka talagang magdesisyon. Dito sa loob, pumunta tayo sa opisina. Pag-usapan natin ang presyo at proseso. Zhang Ge, ang presyo ng sasakyan na ito, baka, mahigit 520,000 pesos. Gusto mo bang cash o installment? Installment. Down payments na 100,000 pesos. Sige po, Ginoo. Kalkulahin ko para sa iyo. Zhang Ge, tingnan mo. Down payment 100,000, 420,000. Hatiin sa 36 na buwan. Ginoo, ang buwan ng bayad ay mahigit 13,000 pesos. Gusto mo bang pahabain ang termino para mas mababa ang monthly? Hindi na. 3 taon lang. Kaya ko itong bayaran. Basta may sasakyan at trabaho, 1 buwan, kumikita ako ng 30,000, 40,000 pesos. Walang problema. Ang perang ito, lahat napupunta sa bulsa ni Jibok Xiao. Bawat sentimo ay akin. Zhang Ge, pirmahan mo na lang dito. Ayu, anong ginagawa mo? Nagbibilang ng pera sa bahay. Wala, naglilibot-libot lang. Sige, huwag ka nang gumala. Umuwi ka ng maaga para makasama si Tito at Tita. Yung 100,000 pesos, sapat na para maginhawa kang magpasko. Huwag mong sayangin. Pagkatapos ng bagong taon, sa ika-6 ng Enero, kailangan mong umalis. Huwag mong kalimutan. Maganda ang presyo. Sa oras na iyon, ikaw pa rin ang tatakbo. Sige, naintindihan ko. Kuya Zhang, huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na araw, pupunta ulit para pumirma ng kontrata. Sa bagong taon, siguradong makakauwi ka na nagmamaneho nito. Utang na 42,000 piso. Bawat buwan, 13,000. Hindi ako pwedeng mabigo. Dapat magtagumpay. Ayu, anong ginagawa mo? Yung 10,000 piso, naplano mo na ba kung paano gagamitin? Hindi pa. Sabi ko sa'yo, huwag mong sayangin yung pera. Bumili ka ng magandang bagay para sa mga magulang mo. Ang matitira, itabi mo, para sa hinaharap, para mapakasalan si Xiaoyu. Ang mga kabataan, hindi dapat humawak ng masyadong maraming pera. Madaling masiraan ng ugali. Sige, Kuya Xiao. Ayu, bukas, ang hapunan para sa bagong taon. Isama mo sina Tito, Tita, at si Xiaoyu. Sa bahay namin kumain. Sinabi ng mga magulang ko,
Ngayong taon, kumita tayo ng pera. Dapat nating ipagdiwang ng maayos. Hindi na, Kuya Xiao. Handa na lahat sa bahay namin. Magkakapamilya naman tayo. Bakit ka nag-aalangan? Sige, usapan na. Bukas ng hapon. Pumunta ka ng maaga para tumulong. Huwag kang mahuli. Wala naman iba kundi gustong magyabang sa harap ng mga kamag-anak. Kung magkano ang kinita niya ngayong taon. Ipakita kung gaano siya kageneroso sa akin. Gusto mong umarte? Sasabayan kita. Palae, dumating na rin kayo sa wakas. Maupo kayo, maupo. Nakaayos na ang tsaa para sa inyo. Dumating si Ayu. Ito ang kasintahan ko, Lily. Ito yung sinabi ko sa'yo. Yung kaibigan ko noong bata, si Zhang Yu, ang driver ko. Ito pala yung sinasabi mo. Yung driver na yon. Mukhang masyadong ordinaryo. Hello, ako si Zhang Yu. Oh, hello. Ay, huwag na kayong tumayo. Maupo na lahat sa mesa. Handa na ang handaan para sa bagong taon. Hinihintay na lang kayo para magsimula. Sa totoo lang, si Ayu na batang ito, masyadong tapat. Sumama sa akin sa buong taon, sa hirap at ginhawa. Maraming paghihirap, talagang napagod. Kaya sa katapusan ng taon, ako ang nagdesisyon. Espesyal na nagbigay sa kanya ng 10,000 pisong angpaw para magkaroon siya ng magandang bagong taon. Sabihin nyo, bilang kuya, maasahan ba ako? Sobrang maasahan. Si Xiao ngayon talagang naging matagumpay. Naging mayaman pero hindi nakalimot na alagaan ang kanyang sariling kapatid. May malasakit at tapat. Dapat talaga siyang alagaan ng husto. Si Ayu na bata, mula bata ay sumusunod sa amin sa likod ni Xiao. Maraming beses siyang pinag-alala ni Xiao. Xiaoge, tama ka. Sa taong ito, maraming salamat sa pag-aalaga mo. Itong inumin. Ito'y para sa iyo. Akala ko gaano ka katigas. Ngunit sa huli, kailangan mo pa ring sumuko at magpakumbaba. Sa buong buhay mo, ikaw ay nasa likod ko lang at magdadrive para sa akin. Itong inumin, hindi para sa iyo kailanman. Para ito sa ating panahon, na kanyang mismo niyang inilibing, ang tinatawag na kapatiran. Lahat ng nakaraan, kalimutan na natin. Nanay, tatay, pasensya na. Ngayon, pinagtiisan ninyo ito. Ayu, wag na nating gawin yang trabaho. Pinagchichismisan tayo ng ganito. Anong silbi ng maraming pera? Anong klaseng tao iyon? May pera lang naman, anong dakila doon? Yung hapunan sa bahay nila, halos masuka ako sa pagkain. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ayu, tayo na lang mag-isip ng paraan. Pwede kong ilabas ang pera ng aking dote. Ilabas, para magsimula tayo ng maliit na negosyo, para hindi na tayo maabala. Nanay, tatay, Xiaoyu, huwag kayong mag-alala. Ang kahihiyang ito hindi natin sasayangin. Bigyan ninyo ako ng oras. Ibabalik ko ang dangal na nawala ngayon. Lahat. Maniwala ka sa akin, Xiaoyu. Nanay, tatay, umakyat na muna kayo. Susunod ako agad. Ito ang aking kumpiyansa. Ito ang aking sandata. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Ayu, sundan mo si Bo Xiao at magtrabaho ng mabuti sa hinaharap. Siya ay kakain ng karne. May pagkakataon kang makakain ng sabaw. Oo nga, ngayon ang magtrabaho para sa iba ay hindi madali. Kung may among kilala ka, mas mabuti kaysa sa sarili mong mag-isa. Jiangge, magandang balita. Nakuha na ang temporary plate number. Kapag na-approve ang loan, maaari nang kunin ang sasakyan. Mabuti. Salamat sa iyong pagod, tagapamahalawang. Walang anuman. Sisiguraduhin kong makintab ang sasakyan, puno ng seremonya. Si Ginoong Zhang ay umutang ng 420,000, babayaran sa loob ng 38 na buwan. Ang fixed monthly payment mo ay 13,526 piso. Pakitingnan muli kung tama. Kung walang problema, itutuloy na natin ang iba pang proseso. Walang problema, ituloy mo na. Okay lang, ituloy mo. Ginoong Zhang, sagutin niyo muna ang tawag para hindi maantala ang importante. Hindi na muna. Ang galing ng batang to, Sino yan? Zhang Yu. Akala ko kung sino. Hindi ba siya yung driver mo? Magaling siyang magmaneho. Yung mga daan sa gabi na hindi kayang tahakin ng iba, pati mga sirang daan, kaya niya. Huwag na nating pag-usapan yan. Oy, pagkatapos ng bagong taon, isama mo ako magbakasyon sa ibang bansa. Yung mga kaibigan ko, noong bagong taon, pumunta sa Maldives. Araw-araw nagpo-post sa social media. Gusto ko ring pumunta. Pag-usapan na lang ulit. Anong ibig sabihin ng pag-usapan na lang?
Hindi ba kumita ka ngayong taon ng mahigit 1 milyon? Ang maintenance ng sasakyan, ang pagsuhol sa mga tao sa supply, lahat yan kailangan ng pera. Isang driver, nabigyan mo ng 100,000 na bonus. Pero sa akin, kuripot ka. Ginoong Zhang, may itatanong lang. Yung tumawag sa inyo kanina, amo nyo ba yon? Oo, medyo. Ginoong Zhang, hindi nyo sinagot ang tawag ng amo nyo? Pagkatapos ng bagong taon, hindi na. Kumusta? Xiao Yu? Jiang Yu, tapos ka na ba? Sabi ng nanay ko, gusto kanyang kain sa bahay mamaya. Nagluto siya ng espesyal para sa'yo, ng beef brisket na gusto mo. Sige, pupunta ako mamaya. Oo nga pala, kanina si Jibok Xiao tumawag sa akin. Ano sinabi niya sa'yo? Sabi niya, ilang beses kanyang tinawagan. Hindi mo sinagot. Pinaalalahanan kanya, huwag mong kalimutan sa ika-6 ng bagong taon, ang biyahe patungong timog. Sabi niya, huwag kang mahuli. Alam ko na. Jiang Yu, may itinatago ka ba sa akin? Simula nung gabing umalis tayo sa bahay niya noong bagong taon, parang may problema ka. Pagkatapos ng bagong taon, saka ko sasabihin sa'yo ng maayos. Sige, kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Sige, mag-ingat ka sa daan. Pumunta ka mamaya para kumain. Hihintayin kita. Siya? Sa industriyang ito, kung wala ako, hindi ka kikilos. Kung wala ako, wala tayong negosyo. Ang bagal mo mag-ayos ng sasakyan. Kung hindi kita dinala, nasa construction site ka pa rin, nagbubuhat ng semento. Bilisan mo. Matapos ang trabahong ito, kalkulahin natin kung magkano ang kinita natin ngayong taon. Hati tayo sa kalahati. Ayu? Ilang beses na kitang tinawagan. Bakit hindi mo sinagot? Sa ika-6 ng umaga, alas 8, dumating sa bodega para magkarga. Huwag mahuli. Itong biyahe, papuntang Yunnan. Pagkatapos nito, at may biyahe pa, papuntang Beijing, maganda ang presyo. Ikaw pa rin ang magdadrive niyan. May isa pa akong sasabihin. Yung 10,000 piso na binigay ko sa'yo bago ang bagong taon, nagastos mo ba? Kung hindi mo pa ginagastos, pahiram muna sa akin para ipambayad. Pagkatapos mong matapos ang biyaheng ito, babayaran ko ulit sa'yo. Nitong 1 taon lang sa pagkumpuni ng lumang kotse niya, umabot ng 30,000 piso. Sa huli itong perang parang bigay niya sa akin, nangahas pa siyang humiram pabalik. Ayu, nandito ka na pala. Umupo ka? Umupo ka? Ikaw na lang ang hinihintay namin? 2 pang ulam? Malapit na? Tita, salamat po. Anong problema? Ang sama ng mukha mo, hindi nakatulog? Wala. Buong araw akong nagmaneho. Medyo pagod lang. Kung ayaw mo sabihin, okay lang. Uminom ka muna ng mainit na tubig para uminit. Malapit na ang ulam. Pagkatapos kumain, magpahinga ka muna. Ayu, kumusta naman ang trabaho mo ngayong taon, kasama ng kaibigan mong kababata? Ano ang resulta? Marami ka bang pinagdaanan? Tita, okay naman. Magkano ang hati mo sa katapusan ng taon? 10,000. Hindi ba 2 milyon? Nasunog ang ulam. Ay nako, nakapagsalita lang ako. Ayu, huwag mong dibdibin. Wala yon. Trabaho lang naman yun bilang driver. Walang dapat ikabahala. May kakayahan ka at talento. Kahit saan ka pumunta, makakagawa ka ng paraan. Xiaoyu, tulungan mo ako ihain na natin ang mga ulam. Andito na po. Ayu, kung sawa ka na, huwag mo nang tiisin. Ma, pa, bakit hindi pa kayo natutulog? Ang gabi na. Hinihintay ka namin, hindi ka umuwi. Paano kami makakatulog? Ayu,
May 50,000 piso sa card na ito. Ito ang ipon namin ng nanay mo para sa pagtanda. Kunin mo, mag-isa ka ng magtrabaho. Anak, alam na namin ang mga paghihirap mo. Buong taon na trabaho, halos ikaw lang ang nagtitiis sa hirap at init. Mahigit 1,000,000 kita sa huli, 10,000 lang ang ibinigay sa'yo. Paano ninyo nalaman? Nagtanong ang tatay mo sa logistics park. Ang sasakyan ay binili ng kanyang ama. Ikaw ang nagmaneho. Ikaw ang nangalaga. Ikaw ang nagtrabaho. Pinakamalaki ang ambag mo. Pinakamaliit ang nakuha mo. Tigilan na natin ang trabahong ito. Ma, pa, hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Kaya ko itong lutasin ng mag-isa. Huwag na kayong mag-alala. Anak, ikaw ay nagdusa ng ganito kalaking pasakit sa labas. Paano ba naman kami makakatigil? Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Nakapag-isip na ako ng daan. Yung 10,000 piso na binigay sa akin ni G. Boxiao, hindi ko ito ginastos ng walang kabuluhan. Nag-down payment na ako at umorder ng bagong sasakyan. Mabuti. Magaling na anak. Lumaki na ang anak ko. Si tatay ay nagprotekta sa pamilya sa loob ng ilang dekada. Ngayon, ako na ang bahala. Zhangge, maligayang bagong taon. Napakaaga mo naman. Maligayang bagong taon. Tara, Zhangge, suriin natin ang kotse. Zhangge, umakyat ka at suriin ang lahat, loob at labas. Kung may anumang problema, aayusin ko agad. Zhangge, walang problema, di ba? Gawin natin ang papeles. Halika, Zhangge, tingnan mo ito. Sana magtuloy-tuloy ang magandang samahan. Congrats, Zhangge, sa bago mong sasakyan. Sarili mong daan, sarili mong takbo, sarili mong pera, sarili mong kita. Ang sarap ng pakiramdam ng kalayaan. Dahil sa akin, nakakuha ka ng magandang sasakyan, kaya't magpasalamat ka na lang kung hindi dahil sa akin, hindi mo to maaabot sa buong buhay mo, ganitong klaseng sasakyan. Hindi pa oras para lumitaw ka. Dito ka muna. Anong ginagawa mo? Wala ka bang lakad? Hindi ka ba umuwi sa mga magulang mo? Tama lang yan, magpahinga ka. Ngayon ay ika-5 ng bagong taon. Pumunta ka sa bahay namin mamayang gabi. Ihahatid kita. Bukas, magsisimula ka ng magmaneho para sa biyahe. Si Boxiao ay talagang may pangarap. Kumita siya ng halos 2 milyon sa isang taon. Sa ating pamilya, siya ang pinakamagaling. Dahil tama ang kanyang pananaw. Noong una, pinilit ko at bumili ng sasakyan. Kaya ngayon ganito na ang sitwasyon. Hindi tulad ni Zhang Yu, walang pananaw at tahimik lang. Kung wala ang anak kong si Boxiao, hindi man lang siya makahanap ng disenteng trabaho. Sa totoo lang, sa buong industriya ng kargamento sa bayan, walang hindi gumagalang sa akin. Ang lahat ng pinagkukunan ng kargamento ay nasa akin. Si Zhang Yu ay may makakain dahil lang sa akin. Sa katapusan ng taon, binigyan ko siya ng 100,000 piso bilang bonus. Sa buong industriya, wala kang makikitang ibang amo na kasing galante ko. Si Boxiao ay mabait lang. Kung iba, matagal na siyang sinibak. Ilang tawag na hindi sinasagot? Walang disiplina. Kaya lang magmaneho, wala nang iba. Mahirap ang pamilya niya, kaya dapat tayong mag-alaga sa kanya. Kung hindi dahil kay Boxiao, mahirap para sa kanilang pamilya ang bagong taon. Bukas, magsisimula ng malaking biyahe sa Timog. Sa biyaheng ito, kikita siya ng daan-daang libo. Pagkatapos, isasama niya ang pamilya sa bakasyon. Ayaw ko talagang umakyat, para lang tiisin ang pang-aalipusta. Mamaya, kahit ano man ang sabihin nila, huwag mo silang patulan. Hindi na kailangang magalit. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko. Sa buong buhay niya, pwedeng siya lang ang driver ko. Kung wala ako, hindi man lang siya makakain ng mainit na pagkain. Kumare, sa wakas, nandito na kayo. Hinihintay na lang kayo para magsimula ang kainan. Ayu, tito, ngayon kailangan kong
makipag-usap sa iyo ng maayos. Ang taong ito, sa kanyang buong buhay, kung ano ang kapalaran, iyon ang susundin. Kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran. Tingnan mo si Bo Xiao, ipinanganak siyang maging amo. Dati, nag-invest ako ng pera, bumili ng kotse, at nakipag-ugnayan para ihanda ang daan para sa kanya. At ikaw? Magmaneho ka lang ng maayos. Sumunod ka kay Bo Xiao, may siguradong pagkain ka. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Walang kwenta. Tama si Kuya G. Kailangang kilalanin ng tao ang kanyang lugar. Na sumunod ka kay Bo Xiao ay iyong swerte. Tama naman, di ba? Si Bo Xiao ay mabait at makatarungan. Sa katapusan ng taon, bibigyan ka pa niya ng 100,000 piso. Kung ibang amo, saan ka makakakuha ng ganyan? Ang magtrabaho ng tapat ay higit sa lahat. Tama si Tito. Ayo. Lasing na ang tatay ko. Hindi na niya alam ang sinasabi niya. Huwag mong damdamin. Oh, okay lang. Bukas ng alas 8 sa bodega, mag-load ng eksakto. Huwag kang malate. Maganda ang kita ng trip na ito. Siya, alam ko. Malapit na. Konti na lang. Ang mga susunod na daan ay para sa sarili ko. Nasa akin ang manibela. At nasa akin ang kinabukasan. Bukas ka na aalis. Maagang alis. Kailan ka babalik? Hindi ko pa alam. Depende sa schedule. Mag-ingat ka sa biyahe. Huwag kang magmaneho ng pagod sa gabi, tulad ng dati. Kumain at magpahinga sa tamang oras. Wala kang alalahanin. Alam ko ang gagawin ko. Tiwala ako sa iyo. Kahit anong gawin mo, susundan kita at susuportahan. Pagdating mo doon, magulat ka na ligtas ka. Gagawin ko. Eto, Tatay, hindi ba last time sinabi mo? kapag nasa labas ka, kailangan may pera kang dala para protektahan ang sarili, para mapanatag ang loob ng isang ama. Kung sakaling may emergency, magagamit mo ito. Salamat, tatay. Ingatan mo ang sarili mo sa biyahe. Huwag kang mag-alala sa amin. Tandaan mo, kahit anong mangyari, ang pamilya mo ay laging susuporta sa iyo. Sige, tatay. Alam ko. Nanay, tatay. Ang paghihintay ni Xiaoyu? Hintayin ninyo ang pagbabalik ko. Ginoong G, kumpirmahin ko lang sa iyo. Ngayong umaga, 8 a.m., magkarga sa bodega. Itong kargada para sa Yunnan. Pinakabagal, sa makalawa ng hapon, dapat dumating. Walang problema, di ba? Ginoong Wang, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi magkakamali. Walang masabi sa kakayahan ng driver. Kahit magdamag, ihahatid namin ng eksakto. Mabuti naman. Kapag ligtas na nakarating ang kargada, agad kong babayaran ng balanse. Siyempre, pagdating, papahintulutan ko ang driver na tumulong sa pagbaba. Diretso na lang sa bank account ko. Bagong taon, umaga pa lang. Sinong maingay? Nakakairita. Kinukumpirma ni Ginoong Wang ang pagkarga. Kailangan si Zhang Yu, kaya niyang gawin yon para sa akin. Ang mga mahihirap na trabaho, Gagawin niyang lahat para sa'yo. Maliban sa pagmamaneho, wala siyang alam. Talagang ipinanganak para sa paggawa. sikat siya, maraming gusto. Ako ang marunong mga siwa. Kaya ko siyang kontrolin. Binata, umaga pa lang, saan ka pupunta? Mukhang hindi ka bumibisita sa kamag-anak. Pupunta sa East City Logistics Park. Logistics Park. Iyon ay para sa kargamento. Anong ruta? Para sa amo mo ba o para sa sarili mo? Sarili ko. Ayos, binata. Sarili mong kargamento, may tapang. Ngayon, kung handa kang magsikap, tiyak na magtatagumpay ka. Oras na para umalis. Para sa sarili, para sa pamilya, para sa hinaharap.
Malawak ang mundo. Paikot-ikot, sa wakas, naging ang gusto kong maging. Bawal pumasok ang truck. Hindi mo ba nakikita ang bawal na karatula? Tigil agad. Ginoong Wang, 10% ang tiwala. Yung binata, maaasahan. Eksaktong 8 a.m., darating sa bodega para magkarga. Tiyak na madadala sa oras. Nakaayos na rin ang pagbaba. Apura itong kargada. Huwag magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Naghihintay ang balanse. Pagkababa ng kargada, babayaran. Talagang walang problema. Jiang Yu, anong inaantay mo? Malapit na 8 a.m. Naghihintay na lahat sa bodega. Nasaan ka na ba? Bilisan mo. Baba. Ano yun? Bakit ka nakatulala? Jiang Yu, yung pulang J7 sa baba? Sa'yo ba yan? Sino pa? Saan mo nakuha ang pera? Ang sasakyan, daan-daang libo. Paano mo naman kayang bilhin yan? Ibinigay mo. Yung bonus na 100,000 na binigay mo sa akin. Tama lang para sa down payment. Hintayin mo. Jiang Yu, niloloko mo ako. Ginamit mo ang perang ibinigay ko para bumili ng sasakyan. Pumarada sa baba para magyabang. Anong ibig sabihin yan? Hindi kita niloloko at hindi rin ako nagmamayabang. Sinasabi ko lang sa'yo, yung sinasabi mong pagkakaloob ng trabaho. Ginamit ko yun para sa down payment ng bagong sasakyan. Sabi mo hindi ako mabubuhay kung wala ka. Ngayon, may sarili na akong sasakyan. Sarili kong daan. Ikaw ay walang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, makakapasok ka ba sa negosyong ito? At magkakaroon ng pagkain? Ang sinasabi mong utang na loob ay ang pagtatrabaho para sa'yo nang walang pahinga buong taon. Sa init at sa ulan. Ang pag-aayos ng lumang sasakyan mo na naglabas ako ng 30,000. At sa huli, 100,000 lang ang natanggap ko. O yung lagi mong sinasabi na kung wala ka, hindi ko man lang kayang buhatin ng semento. G-Box Xiao dati, driver kita. Dahil sa pagkakaibigan natin mula pagkabata. Ngayon, ubus na ang pagpapahalaga dahil sa'yo. Mula ngayon, kanya-kanya na tayong daan. Kanya-kanyang pera. Ang daan ay nasa ilalim ng aking paa. Ang manibela ay nasa aking kamay. Bawat hakbang mula ngayon ay para sa sarili ko. Tay, huwag kang mag-alala. Hindi ka bibiguin ng iyong anak. Ang pera mo para sa pagtanda. Hindi ko gagalawin kahit piso. Ang sarili kong daan. Kaya kong tahakin ng maayos. Gabay sa pagmamaneho. Malapit nang dumating sa Timog Lungsod na Cargo Information Center. Yu, ito ba ang sasakyan mo? Wow, Jifang J7 top of the line. Ang galing mo, bata. Tahimik ka lang. Yumaman ka na pala. Kakakuha ko lang. Kuya Lee, Ang galing mo talaga. Ang laking sasakyan ito. Kung gamitin ito sa malayuan, siguradong matatag. Oo nga, nasaan si Bok Xiao? Hindi sumama sa'yo? Kuya Lee, huwag na nating banggitin siya. Mag-isa na akong nagtatrabaho. Sige, naiintindihan ko. May determinasyon. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Magaling ang mag-isa. Pumasok tayo sa loob at mag-usap. Ayu, dahil nagpasya kang mag-isa, ano ang plano mo? Magmalayuan ka pa rin? Gusto kong magmalayuan. Kuya Lee, sa'yo naman, may magandang kargamento ba? Kakakuha ko lang ng sasakyan. Gusto kong kumuha ng trabaho. May kargamento naman, pero mahirap ito. Maraming veteranong driver ang ayaw tumanggap. Ano yun? May trabaho papuntang Yunnan, maghahatid ng mga precision equipment, mataas ang bayad, 220,000 piso. Pero mahigpit ang mga kinakailangan. Kailangan ikarga at umalis ngayon. Pinakahuli, darating sa hapon ng makalawa. At sa Yunnan, matatarik ang bundok at delikado ang daan. Komplikado ang daan. Marami ang tumanggi dahil sa hirap. Sasagutin ko. Yu, sigurado ka na? Hindi madali ang trabahong ito. Mabagal ang daan at nagmamadali pa. Mag-isa kang magmalayuan. Pagod pa. Kailangan maging maingat. Sigurado na ako. Kuya Lee, kailangan ko ng pera at pinagkakatiwalaan ko ang aking kakayahan. At higit sa lahat, ang aking sasakyan. Tatanggapin ko ang trabahong ito. Sige, hinahangaan ko talaga ang iyong lakas ng loob at sipag. Sige, sa iyo na ang trabahong ito. Hintayin mo, tatawagan ko agad ang may-ari ng kargamento.
At aasikasuhin ko ang iyong papeles. Ngayon, papayagan ka ng magkarga at umalis. Dapat maganda. Ang unang laban. Jiang Yu, nasaan ka? Ang cellphone na madalas mong gamitin, bakit naka-off? Ilang beses kong tinawagan, pero hindi masagot. Wala lang. Katatapos ko lang. At inon ko ang airplane mode sa pangunahing cellphone ko. Ano yun? Si Jibok Xiao kanina, tumawag sa akin. Para siyang baliw. Tinanong ako kung nasaan ka. Sabi pa niya, nag-resign ka raw. Tinanong kong, hindi ka na raw sasama sa kanya. Ano ba talagang nangyari? Huwag kang mag-alala. Wala talaga. Nagpalit lang ako ng trabaho. Hindi na ako sasama sa kanya. Mag-iisa ako. Magmamaneho ng sarili kong truck. Sabihin mo sa kanya, huwag na akong hanapin kung may problema. At huwag ka na rin niyang hanapin. Wala na akong kinalaman sa kanya. Alam ko na, kung mag-isa ka, dapat mag-ingat ka sa mahabang biyahe. Sa Yunnan, maraming bundok at matarik na daan. Huwag magmaneho sa gabi. Kumain sa tamang oras. Magdala ng maraming tubig at pagkain sa sasakyan. Huwag kang mag-alala. Siguradong ligtas ako. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Hindi ko lang maiwasang mag-alala. Pagdating mo sa lugar, tandaan mong mag-text o tumawag para malaman kung safe ka. Kahit gaano pa katagal, hihintayin kita. Sige, tiyak. Pagkatapos ko sa biyaheng ito, isama kita kumain sa paborito mong hotpot at maglalaan ako ng oras para sa'yo. Jibok Xiao, Uy, Wang Zong. ang pagkarga ay dapat ng ika-6 ng umaga noong ika-6. Ngayon halos tanghali na. Nasaan ang tao at sasakyan? Pasensya na talaga. May bigla ang problema sa side ko. At may problema din sa driver. Maaari po bang pahabain ng 2 araw? Pahabain ng 2 araw? Jibok Xiao, nababaliw ka na ba? Noong pumirma ng kontrata, nakasulat ito ng maliwanag. Ato ang pagkarga. At dapat, dumating ang kargamento sa makalawan ng hapon. Kahit 1 minutong pagkaantala ay breach of contract. Triple ang penalty. Kabuuang 2,600,000. Ikaw na ang magkalkula. Wang Zong, huwag kayong magalit. Pagbigyan ninyo po ako. Ayusin? Kanino ako makikiusap? Wala akong pakialam kung anong gagawin mo. Ngayon din, ikarga at umalis. Ihatid ng nasa oras. O kaya magbayad. 2,600,000 penalty. Ikaw na ang bahala. 2,600,000. Paano nangyari ito? 2,600,000. Anong tinititigan mo? Simula pa kanina. Ang sama ng mukha mo. Ano ba ang problema? Si Zhang Yu, tumigil na. Bumili siya ng sarili niyang sasakyan at nag-isa na. Ano? Saan siya nakakuha ng pera para bumili ng sasakyan? Eh ang order sa Timog, anong mangyayari? Hindi ba sabi mo? Ngayon ikarga at aalis? Akala ko ba ang galing-galing mo? Ngayon, ayon. Umalis ang tao, nawala ang order. Ano ngayon ang gagawin mo? Umalis ka! Jibok Xiao, anong sinabi mo? Umalis ka! Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Sige, kung hindi mo maayos ang order na ito, tayo na talaga ang maghihiwalay. Ikaw na ang mag-isip. Bok Xiao, anong nangyari sa'yo? Bakit ang pangit ng mukha mo? Sino ang nagpagalit sa'yo? Oo nga, nasaan si Zhang Yu? Hindi ba sabi niyo magkasama tayo sa bodega para magkarga? Nasaan siya? Huwag mo na akong banggitin sa lalaking iyon. Bumili siya ng bagong sasakyan. Nag-isa na. Ano? Saan siya nakakuha ng pera? Yung 100,000 ibinigay ko sa kanya, ginamit niyang down payment para sa bagong sasakyan. Grabe! Talagang nagrebelde. Ang buti natin sa kanya. Pinakain natin siya ng mabuti. Ito ang pagtanaw ng utang na loob niya sa atin. Parang asong, hindi masanay, hindi mapakain. Tigilan mo na yung pagmumura. Yung order sa Timog? Nakasulat sa kontrata. Ngayon ikarga at aalis. Hindi ba dapat umalis na? Bahala na siya. Ganyan na nga. Anong aalis pa? Nalilito ka ba? Nababasa ba ang utak mo? Yung penalty sa order na ito, hindi mo ba alam kung magkano? 2,600,000. Ano ang pambayad mo? Kumusta, tita? Ayu, buti naman nasagot mo. Tita, may hihilingin ako sa'yo. Pwede ka bang bumalik? Tapusin mo na lang ang biyahe sa Yunnan. Sabihin mo lang ang halaga. Basta bumalik ka lang, kahit magkano pa ang dagdag sa biyaheng ito. Hindi ka magkukulang. Tita, hindi ito tungkol sa pera. Si Xiao Hao ba ang nagpagalit sa'yo? Sabihin mo sa tita. Siguradong pagagalitan siya ni tita para humingi ng tawad sa iyo. Driver lang ako. Si Jibok Xiao ay maraming koneksyon. Gusto niyang maghanap ng ibang driver para sa trabahong ito. Madali lang iyon. Hindi na kailangan ako. Alam ni Tita Ayu, nagdusa ka ngayong taon. Ang pamilya namin ang may kasalanan sa iyo. Pero wala na talagang magagawa. Mahigit 2,000,000 piso na multa sa kontrata. Hindi talaga kayang bayaran ng pamilya namin. Pakiusap. Para na lang kayo ni Xiao Hao, mga kababata, mula pagkabata, sa pagkakaibigan. Tulungan mo siya sa huling pagkakataon. Okay lang ba? Tita, naglalagay ako ng kargada. Busy. Sandali, ibababa ko na. Saan siya dati?
Sa totoo lang, Ang trabahong ito sa Yunsheng. siya ang unang lumapit para dito. Gusto niyang kunin ang order na ito. Pero ang may-ari ng kargada, tiningnan ang luma niyang sasakyan at tinanggihan agad. Sabi nila, maselang kagamitan ang dadalhin. Ang luma niyang sasakyan ay hindi ligtas. Talagang hindi mapagkakatiwalaan. Alam ko ang kakayahan ni Kuya Lee sa pagmamaneho. Ngayon, may sasakyan na rin. Kung tungkol sa may-ari ng kargada, huwag kang mag-alala. Siyempre, tiwala ako. Pero sa Yunsheng, matataas ang bundok at delikado ang daan. Maraming liko at matarik na dalisdis. Magdahan-dahan at ingat sa kaligtasan. Huwag kang mag-alala, Kuya Lee. Alam ko ang ginagawa ko. Noong dati, nagmamaneho ako ng luma niyang sasakyan. Laging nakatense ang nerves ko. Kailangan kong bantayan ang temperature gauge. Takot na uminit ang makina. Kailangan kong makinig sa ingay ng ilalim. Takot na masira ang drive shaft. Bawat biyahe. Parang isang sugal. Ngayon ko lang nalaman na ang pagmamaneho ay hindi lang hirap sa pagmamadali. May saya rin sa pagmamaneho. Nanay! Tatay! Hintayin ninyo ako, Xiaoyu! Hintayin ninyo ako! Kasama? Sa iyo na ako aasa. Jifang J7. Bagong-bago ito. Ito ay mahigit 500,000, di ba? Ang ganda. Tingnan mo ang cabin. Kumpara sa luma kong sasakyan. Doble ang luwang o higit pa. Kung ito ang gamitin sa long distance, mas kaunti ang hirap. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng ganitong sasakyan. Kahit hawakan ko lang ito, sulit na ang buhay. Ang hirap na dinaranas nila ngayon ay ang naranasan ko kahapon. Ang meron ako ngayon ay magiging layunin nila sa kinabukasan. Sa larangan ng paghahatid ng kargada, laging umaasa sa sariling sikap. Bawat hakbang ay pinaghirapan. Binata, eksperto ka pala. Sa paglalakbay, kailangan maging maingat. Sa kaligtasan, walang swerte. Tama ka po. Ang pag-iingat ay nagtatagal. Ang ibinigay mo ay hindi limos. Ito ay aking pinaghirapang kinabukasan. Uy, Kuya Wang, ang mga tauhan mo. May maaasahan bang driver ng trailer? Meron akong urgent na trabaho. Pupunta sa Yunnan. Pwedeng pag-usapan ng presyo. Boss Xiao, hindi swerte. Lahat ng tauhan ko ay na-assign na maraming trabaho sa katapusan ng taon. Talagang walang maaaring i-allocate. Kuya Lee, tulungan mo ako. Meron akong urgent na biyahe papuntang Yunnan. May sasakyan na. Kulang lang ng driver. Boss Gi, yung sasakyan mong naaksidente, sino bang hindi nakakaalam sa industriya? Ang mga tauhan ko ay napakahalaga ang buhay. Hindi nila kayang i-drive. Bakit nangyari ito? Bakit wala? Kumusta? Nakahanap ka na ba ng tao? Isang grupo ng mga gahaman na hayop. Ngayon ba ang oras para sabihin ito? Magsikap kang mag-isip ng paraan. Ano bang magagawa ko? O kaya, ibenta ang sasakyan para bayaran ang penalty. Magkano na lang ba ang halaga ng sasakyan na iyon? Kahit ibenta, hindi sasapat para punan ang butas. Dagdagan mo ng 200,000. Hindi, 30,000. Imposible. Papuntahin mo akong magmakaawa sa kanya. Yung walang utang na loob. Alin ang mas mahalaga, karangalan o pera? Kung hindi mo kayang i-let go ang pride mo, yung 2,600,000 penalty, ikaw lang ang magbabayad. Ako. Ano kang? Ngayon, iisa lang ang daan. O magmakaawa kang bumalik si Zhang Yu. O maghintay kang magbayad ng penalty. At mawawala lahat ng ari-arian mo. Kahapon, para siyang aso, sumusunod sa akin. Yung tinatapon ko na lang ng 100,000. Utusan, papuntahin mo akong magmakaawa sa kanya. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Maghintay ka na lang na mawalan ng lahat. Ilang taon na akong nagmamaneho ng truck. Hindi pa ako nakatulog ng ganito kalmado. Dati, sa akyatan, apak na apak ang gas. Umaatungal ang makina na parang sasabog. Sa baba, hindi ako makapagpreno. Pawis na pawis ang mga palad ko. Ngayon, hindi ko na kailangang maghirap.
Oy, Kuya Lee, Nasaan na si Ayu? kakatawid lang ng Hunan, pumasok na sa Guizhou. Mag-ingat ka. Kaligtasan ang priority. Huwag kang magpakatapang. Huwag kang mag-alala, Kuya Lee. Alam ko ang ginagawa ko. Mabuti naman, yung may-ari ng kargamento. Inireport ko na ang progress mo. Puro puri sa iyo. Reliable ka raw. Sige, okay. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo ni Kuya Lee at ng may-ari. O kaya, papuntahin mo ang nanay mo sa bahay ni Zhang Yu, mamagitan. Sa panahong ito, wala nang pakialam sa kahihiyan. Kung magtatagal pa, wala nang pag-asa. Ano bang nangyayari sa inyo? Parang mga nawalan ng kaluluwa. Hindi ba sinabi mo, ngayon dadalhin mo ako para bumili ng kwintas? Anong bili-bili? Malapit na akong mabaon sa utang. Bibili pa ng kuwintas? Wala na. Jibok Xiao, bakit ka sumisigaw sa akin? Kung walang kakayahan, huwag magpanggap na mayaman. Ano, yung driver mong mahirap, tumakas na? Hindi mo na mapapatakbo ang negosyo mo? Dati, ginawa mo siyang alila. Ngayon mo lang nalaman? Hindi ka pala mabubuhay kung wala siya. Umalis ka. Sige, aalis na. Jibok Xiao, sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ito maaayos, tapos na tayo. Ayokong makasama ang isang duwag at maghirap. Tapos na. Wala na lahat. Ito ang tunay na pagsubok. Technical, tapang, karanasan. Pagganap ng sasakyan, lahat kailangan. Dati, sa ganitong daan, hindi talaga pwedeng dumaan. Ngayon, iba na. Salamat sa iyo. Manong, ano ang problema? May sira ang sasakyan? Primay tumigil na sa wakas. Pakisuyo, tulungan mo ako. Hindi makaakyat ang sasakyan ko sa bundok. Matanda na ang sasakyan ko. Kulang ang lakas. Dumudulas ang gulong. Hindi talaga umakyat. Nakastuck dito ng halos kalahating oras. Sige, tutulungan kita. Salamat pre. Maraming salamat. Dito sa liblib na bundok, hindi ko alam ang gagawin. Manong, ikabit mo ang dulo na ito sa kawit sa harap ng sasakyan mo. Pagpasok mo, ilagay sa neutral. Manatili sa tuwid na direksyon. Ako na sa iba. Salamat pre. Malaki ang naitulong mo. Pre, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo ngayong araw, mas stuck ako dito sa bundok at nagmamadali ang consignee. Talagang talo ako sa biyaheng ito. Pre, kunin mo itong pera. Konti lang, pero galing sa puso. Huwag mo sanang isipin na maliit ito. Hindi na, Manong. Sa pagmamaneho ng truck, lahat tayo may problema. Umuulan pa. Madulas ang daan. Dapat kang magpatuloy na. Mag-ingat ka sa daan. Ang biyaheng ito natapos na. Nauna ng kalahating araw. Manong Zhang, may nangyari ba sa daan? Mr. Wang, nakarating na ako. Nasa gate ng logistics park na ako. Kailan po ba pwede ang pagbaba ng karga? Manong Zhang, ang bilis mo. Manong Zhang, ang galing mo. Akala ko, mamayang hating gabi ka darating. Pero nauna ka ng kalahating araw. At walang sira ang kargamento. Maayos ang daan, kaya medyo mabilis ang takbo. At least hindi na antala ang inyo. Hindi lang yan. Ang galing mo talaga, walang masabi. Simula ngayon, ang aming kumpanya lahat ng kargamento, papunta rito sa iyo, na ipapadala. Salamat Mr. Wang sa tiwala. Kung may trabaho, sabihan mo lang ako. Ito ang buong buhay ko na unang kinita perang tunay na akin. Malinis at marangal. Oy, Kuya Lee, ligtas na nakarating ang kargamento at nabayaran na nagpapaalam lang na ligtas. Magaling na bata. Alam ko na hindi ako nagkakamali sa'yo. Talagang hindi mo ako binigo. Sakto nakakuha ako sa'yo ng balikang trabaho. Magkarga ng isang truck ng sariwang prutas. Bumalik sa ating bayan. Bayad sa paghahatid ay 80,000. Maluwag ang oras. Gagawin mo ba? Gagawin? Siyempre gagawin. Kuya Lee, pakiayos na lang para sa akin. Bukas ng umaga, kukunin ko na ang kargamento. Huwag kang mag-alala. Matagal nang napag-usapan sa'yo. Hinihintay ko lang ang sinabi mo.
Isesend ko sa cellphone mo ang address. Sige, salamat, Kuya Lee. Ito ang buhay na gusto ko. Gamit ang sarili kong kamay. Kumita para sa sarili kong kinabukasan. Sundin ang sarili kong daan. Uy, Ginoong Wang. Ginoong G, nasaan ang kargamento ko? Ang napagkasundo ang oras ng pagdating, mahigit kalahating araw na ang lumipas. Ang mga paninda ay hindi pa na ilalabas sa bodega. Ginoong Wang, bigyan pa ninyo ako ng ilang araw. May nangyaring emergency dito, driver. Bibigyan kita ng huling 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, kung hindi pa rin mailalabas ang aking mga paninda mula sa bodega, magkikita na tayo sa korte. Tingnan natin kayo ni Kajang. Sa panahon ng bagong taon, dati kaming nagkasala sa inyo. Kami ay pumunta rito ng kusa upang humingi ng tawad sa inyo. Pasok kayo. Kajang ngayon, pumunta kami, una, humingi ng tawad sa inyo noong handaan ng bagong taon. Sa mesa ng pagkain at inuman, kami ay nagsalita ng walang respeto. Nakasakit kami sa inyo at kay pasensya na. Ano pang hinihintay mo? Humingi ka ng tawad sa iyong tiyo at tiya. Tiya, pasensya na dati. Ako ang mali. Huwag naman ikaw, panganay ng pamilya G. Maswerte. Likas kang magaling, maging amo. Ang aming si Zhang Yu ay isang driver na pinaghirapan. Hindi namin kayang tanggapin. Ate, ang sinasabi mo naman, si Ayu ay may kakayahan. Magaling sa trabaho at maaasahan. Si Bo Xiao namin ang walang modo. Dati naming pinagkaitan si Yu. Noong nasa inuman tayo, hindi naman ganyan ang sinabi mo. Noon, sinabi ninyo, si Yu, kung wala si Bo Xiao, hindi man lang makakain ng mainit na pagkain. Wala man lang makain. Kami ang may maikling paningin. Nagkamali ng tingin. Wala ng ibang paraan. Masyadong mataas ang penalty sa kargamento. Hindi kaya ng pamilya namin. Pakisuyo na kumbinsihin ninyo si Yu. Doblehin namin ang bayad. Hindi. Triple ang ibibigay. Basta't pumayag siyang tumakbo. Oo ate, kilala namin si Yu. Sinusunod niya kayo. Pakisuyo na kausapin siya. Para sa 2 bata. Dahil magkasama silang lumaki. Tulungan kami sa pagkakataong ito. Maalala namin ang utang na loob. Utang na loob? Naghirap siya buong taon. Kumuha kayo ng 100,000 parang pagtatapon sa pulubi. Hindi nyo ba naalala ang utang na loob? Tama na, huwag na kayong humingi sa amin. Matanda na ang mga bata. Sariling daan, sariling pili. Sila ang magdesisyon para sa sarili nila. Matanda na kaming mag-asawa. Wala nang lakas para mangialam. Ayaw naming makialam sa desisyon nila. Kung ano ang gusto niyo, bahala na siya. Wala kaming karapatan magsalita. Ikaw talaga. Ang magandang bagay. Sinira mo. Hindi pumayag ang mga magulang. Ngayon, paano? 2,600,000 ang penalty. Kahit ibenta namin lahat, hindi sapat. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Huwag mong gawing sobra. Bigyan mo ng paraan si Zhang Yu. Ayaw mong makinig. Inaalipin mo siya araw-araw. 100,000 lang ang ibinigay mo. Ngayon, okay na. Umalis na siya. Hindi mo na kayang ayusin ang gulo. Hindi ko alam. Dala niya ang 100,000. Naglakas loob bumili ng bagong kotse. Ano ang alam mo? Ang alam mo lang, nagmamayabang ka sa bahay. Tigilan mo na ang dada. Tumawag ka kay Zhang Yu ngayon. Ayaw. Umalis ka sa bahay na ito. Ikaw ang magbayad ng penalty. Narinig mo ba? Ayu, anong ginagawa mo? Wala lang. Katatapos lang ng huling trabaho. Handa na akong magsimula ng susunod. Sabihin mo. Ano? Susunod na biyahe? Zhang Yu, talaga namang tinanggap mo ang trabaho sa yun? At naihatid mo pa ng kalahating araw ng maaga? Baliw ka ba? Yung paikot-ikot na kalsada sa bundok? Sa tingin mo, kaya mong daanan mag-isa? Naihatid ng ligtas ang kargada. Huwag ka nang mag-alala. Galing Zhang Yu. Ang husay mo na talaga. Gamit ang perang ibinigay ko sa'yo na 100,000, bumili ka ng sasakyan. At inagaw mo ang trabaho ko. Natutuwa ka ngayon, di ba? Higpitan mo para hindi magasgasan. Ayu, nakikiusap ako sa'yo. Yung nangyari dati. Pasensya na sa'yo. Tulungan mo ako. Tapusin mo na lang itong biyaheng ito sa yun. Pwede ba? Yung nagpapadala. Nagbigay na ng ultimatum.
Kung hindi na ihatid, kakasuhan na tayo. Magiging bangkarote na ang pamilya natin. Walang tunay na tutulong sa'yo sa mundong ito. Ikaw ang pumili ng daan mo. Ikaw din ang naghukay ng sarili mong hukay. Bibigyan kita ng 4 na salita. Ano? Dapat, matibay, lupa, ingatan mo ang sarili mo. Ano na, si Ayu? Pinapayuhan akong maging matatag. Ingatan ang sarili. Tapos na, wala na. 2,600,000. Kahit ibenta natin ang bahay, hindi pa rin sapat. Kung alam ko lang ito ngayon, sana hindi na lang noon. Kung noon pa man ay pinakitunguhan natin ng mabuti si AU at hindi ginawa iyong sobrang sama, hindi sana tayo umabot sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kawalan ng pag-asa. Hindi niya ako tinulungan. Ako na lang ang pupunta. Itong biyaheng ito sa yun, ako na mismo ang magdadrive. Baliw ka na ba? Anong klaseng daan iyan sa yun? Puro pa ikot-ikot na kalsada sa bundok, mga bangin na napakalalim. Ilang taon ka nang hindi nakahawak ng maayos ng manibela? Talagang hindi pwede. Nakalimutan mo ba? Yung lumang sasakyan natin? Ano na bang kalagayan niyon? Dadalhin mo iyon sa yun? Hindi iyon paghahatid ng kargada, kundi pagpunta sa kamatayan. Yung ginawa ni Zhang Yu, kaya ko ring gawin. Bakit hindi ko kaya? Ako ang pumirma sa kontratang ito. Kahit ibuwis ko ang buhay ko, kailangan kong tapusin iyon. Uwe Xiaoyu. Ayu, kumusta na diyan? Sabi ng weather forecast. Sa buong daan, sobrang lakas ng ulan. Huwag kang magmadali. Pwede kang tumigil sa service area para makaiwas sa ulan. Huwag kang mag-alala. Nakalabas na ako sa pangunahing bahagi ng winding road. Mabuti naman. Nagluto ako ng beef brisket soup para sa'yo. Sige, pagkatapos kong mag-unload, uuwi na ako. Xiaoyu, Ano iyon? miss na miss kita. Miss din kita. Maghihintay ako sa pag-uwi mo. Preno. Anong nangyari sa preno? Tatay, sira ang preno. Wala nang silbi ang preno ng lumang sasakyan na ito. Nasa winding road ako ngayon. Makapal ang fog. Hindi ko makita ang daan. Mababagsak na ako. Ano ba ang payo ko sa'yo dati? Sinabihan kitang huwag pumunta, pero pinilit mo. Sinabihan kitang alagaan ang sasakyan, pero hindi ka nakinig. Ngayon, natatakot ka na. Agad na ilipat sa D-gear. Gamitin ang engine brake. Kung hindi kaya, sumandal sa bundok. Mas mabuti iyon kaysa mahulog sa bangin. Walang mangyayari. Bilisan mo. Ginong Xiao, sa long drive, walang maliit na bagay sa kaligtasan. Zhang Yu Ayu. Manager Liu, naaksidente ako sa bundok. Wala na ang cargo. In. G-Box Xiao, anong problema mo? Napagkasunduan naming darating ang kargo sa Makalawa ng hapon. Ngayon sasabihin mong bumangga ka sa bundok? Manager Liu, pasensya na. Ako. Ang kontrata ay itim sa puti, nakasulat ng malinaw. Ang pinsala at pagkaantala ng kargo lahat ay responsibilidad mo. 3 beses ang penalty, kasama ang buong bayad ng mga kagamitang ito. Kabuuang 2.8 million. Inutusan ko na ang abogado na ihanda ang mga dokumento. Magkita tayo sa korte. Uy, Manager Wang! Ako si Zhang Yu! Kumusta, Master Zhang? Huwag kang mag-alala. Nakalabas na ako sa kabundukan. Okay lang ang mga prutas. Mas maaga kaysa sa nakatakdang oras makakarating pa ng isang araw ng mas maaga. Ang galing naman, Master Zhang. Nag-aalala ako na maaantala ng bagyo. Sobrang maaasahan mo. Trabaho ko lang. Dahil sa responsibilidad mong ito, mula ngayon, lahat ng transportasyon ng mga sariwang produkto ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Salamat sa tiwala, Manager Wang. Anong problema, Master? Huwag na banggitin, may problema sa fuel line. Hindi umiandyar. Inaayos ko na halos 1 oras. Kung magtatagal pa ito, kailangan kong magbayad ng penalty. Ayos na, Manong. Subukan ninyong mag-start. Maraming salamat, binata. Malaki ang natulong mo sa akin. Kung hindi, matatalo lahat ang kita ko sa biyaheng ito. Walang anuman, Manong. Nagkataon lang na nakatulong.
Ako si Mang Zhou, taga Shengda Building Materials dito. Ako ang tagapamahala ng lohistika nila. Binata, magaling ka sa trabaho at mabait ka rin. Kung hindi ka tutol, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga biyaheng ito. Mas mataas ang bayad kaysa sa merkado at mabilis din magbayad. Maraming salamat po, Mang Joe. Ako si Jiang Yu. Kakasimula ko lang mag-isa. Kailangan ko talaga ng stable na kargada. Zhang, hinahangaan talaga kita. Nag-long distance sa bagyong panahon, hindi lang dumating ng isang araw ng maaga. Yung daang kahon ng prutas, isang kahon walang nasira, walang tumagos na tubig. Sa dami ng driver na nakatrabaho ko, ikaw ang una. Salamat, Ginoong Wang. Binayaran mo ako para sa biyahe. Kaya dapat ligtas na maihatid ang mga ito. Trabaho ko lang yun. Trabaho? Iyan ay tunay na galing. Iyan ang tunay na kakayahan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Buong taon mula Kunshi hanggang dito. Ang transportasyon ng sariwang produkto, ikaw lang ang katiwala ko. Ang bayad ay batay sa presyo sa merkado. Pinakamataas na antas, hindi magtatagal. Ang galing mo, pare. Alam ko na magtatagumpay ka. Ang ganda ng ginawa mo sa biyaheng ito. Kumalat na sa buong logistics park. Salamat kay Kuya Lee sa pagkonekta sa akin. Wala yun, pare. May bago akong source ng magandang kargada mula sa Yue Province. Magandang source. Magdadala ng electronic parts. Mataas ang bayad, pero mahigpit din ang requirements. Gusto mo bang gawin? 2,800,000. Paano na tayo mabubuhay ngayon? Itanong mo sa anak mong lalaki, pinayuhan ko siya noon? Huwag mong gawing sobra-sobra. Ngayon, lumipad na siya mag-isa at binagsak niya ang buong pamilya. Ikaw, magsalita ka naman. Dati sobrang galing mo, di ba? Ngayon nagdulot ka ng malaking gulo, ano ang gagawin mo? Gusto mo bang sumama ang tatay mo sa iyo sa blacklist? Hindi na muling makataas ng ulo? Ibenta. Ibenta ang bahay. Ako ang may sala. Ako ang mananagot. Pananagutan? Ano ang pananagutan mo? Ang bahay na ito ay pinag-ipunan namin ng nanay mo sa buong buhay namin. Dahil sa pagiging ambisyoso at mayabang mo, at sa sobrang yabang mo, nasira lahat. Ito ang 100,000 na dividend mo ngayong taon. Marami na iyan. Ang sasakyan ay binili ng tatay ko. Ako ang naghanap ng kargada. Ikaw ang nagbigay ng oras at lakas. Masaya ka na sa ganyang halaga. Pasensya na, ma at pa. Ayo, ang sobrang gastos naman nito. Yung mga lumang appliances sa bahay, pwede pa. Kakabayad mo lang ng sasakyan. Kailangan mong may perang pambuhay. Ma, okay lang. Ang pera ay para gastusin. Naghirap kayo sa buong buhay ninyo. Oras na para magpahinga kayo. Lumaki ka at naging maayos. Nanay, tatay, ito ang dapat kong gawin. Xiaoyu, mula nang magdesisyon akong mag-isa, naisip ko na iyon. Kapag matatag na ako, pakakasalan kita. Papakasalan mo ba ako? Oo, Zhang-yu, oo. Lily, Jibok Xiao. Tinatawagan kita para sabihin ito. Para lang sabihin sa'yo. Wala na tayo. makinig ka. Magpapaliwanag ako. May problema ako ngayon. Pero kakayanin ko ito. Bigyan mo pa ako ng oras. Makaraos? Binenta mo na ang bahay mo. Ubod ka ng utang. Akala mo kaya pa? Sumama ako sa'yo noon dahil may pera ka at may pangalan. Hindi para makasama ka. Sa lumang bahay? Nagtatago sa utang? Ang tagal nating magkasama. Wala ka man lang konsiderasyon? Pwede bang kainin ang pagmamahal? Oo nga pala. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, wala na si Zhang Yu. Wala ka ng laman. Wala kang kwenta. Huwag mo na akong kontakin. I-block kita. Ang tawag na iyong ginawa ay hindi nasagot. Pakiusap?
Subukan muli. Zhang Yu. Ikaw lang. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Tagapamahala Wang, ipinapangako ko sa iyo. Si Xiao Zhang, technical at pagkatao. Sa buong industriya, bihira ang tulad niya. Manong Zhang, inirekomenda ka ni Kuya Zhou. Derechahan na lang. Malaki ang kargamento ng materyales sa pabrika. Fixed ang ruta. Ang mahalaga ay pagiging nasa oras at ligtas. Hindi maaantala ang proyekto. Tagapamahala Wang, huwag kayong mag-alala. Ang kaligtasan at oras ang basihan. Kapag tinanggap ko ang trabaho, hindi ako maaantala. Pagkasira ng kargamento o pagkaantala, ang responsibilidad na dapat kong panagutan, hindi ko tatakasan kahit isang piso. Mabuti. Dahil sa tiwala mong iyan, ang aming pabrika ay may 3 nakapirming ruta sa probinsya. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. Bayad kada biyahe, walang utang. Siguradong hindi ko bibiguin ang iyong inaasahan. Qiangzi, may problema ako. Gusto kong humiram ng pera sa iyo. 10,000 lang. Kapag nakabangon na ako, babayaran kita agad. Ginoong G, huwag kang magbiro sa akin. Sino ba ang hindi nakakaalam na bumili ka na ng bahay? Marami kang utang sa labas. Pahiram sa'yo? Baka hindi na maibalik ang pera. Qiangzi, magkapatid na tayo sa loob ng maraming taon. Wag, hindi ako karapat-dapat maging kapatid mo. Noong panahong nasa taas ka, hindi mo naman ako tinulungan. Ngayong nasa baba ka, naaalala mo ako. Sige, ibababa ko na. Marami akong ginagawa. Tio, ako si Bok Xiao. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Tio, pwede ba akong manghiram ng pera sa inyo? Babayaran ko ang natitira kong utang. Ano ba ang payo ko sa iyo noon? Sabi ko sa iyo, magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang maghangad ng mataas pero mababa ang abot. Pinagsasamantalahan mo ang iba. Si Zhang Yu ay tapat, hindi mo pinakinggan. Ikaw ay si G. Bok Xiao? Nag-apply ka bilang driver ng semi-trailer? Mayroon kang lisensyang A2. Oo, mahigit 10 taon na. Ilang taon ka nang nagmamaneho ng semi-trailer? Ano ang mga ruta na madalas mong tinatahak? Paano ang iyong karanasan sa pagmamaneho sa bundok? Mayroon ka bang record ng malalaking aksidente? 3 o 4 na taon na, sa Yunnan at Guizhou. Napadaan na ako sa mga paikot-ikot na kalsada sa bundok. Marami akong karanasan. Wala akong naaksidente. Sige, subukan muna natin ang test drive. May semi-trailer sa looban. Ipakita mo sa akin. Kung walang problema, pag-uusapan natin ng mas detalyado. Tama na. Tigilan mo na ang pagmamaneho. Sa ganyan mong kakayahan, ang lakas ng loob mong sabihing nagmaneho ka ng 3 o 4 na taon ng semi-trailer, kahit ang pinakapangunahing pagbaba ng sasakyan sa garahe ay hindi mo alam. Sa tingin mo ba, nagbibiro kami sa iyo? Hindi ako sanay sa sasakyang ito. Palitan ng sarili kong sasakyan. Siguradong makakapasok ako. Hindi sanay? Ang mga tunay na long-distance driver, kahit anong sasakyan, kaya nilang i-reverse agad. Ito ang pangunahing kasanayan. Umalis na, huwag mong sayangin ang oras namin. Simpleng driver lang naman yan, di ba? Ayoko nga sa ganyang trabaho. Bakit? Bakit si Zhang Yu ay may magandang buhay? Dati siya'y driver ko lang. Zhang Yu, maghintay ka. Hindi kita hahayaan na magpatuloy ng maayos. Talagang maaasahan si Zhang. Ang urgent na delivery ng materyales. Walang kahit anong gasgas. Simula ngayon, lahat ng transportasyon ng aming pabrika ay ibibigay na sa iyong Yushin Fleet. Salamat Manager Wang, sa tiwala. Hindi ko kayo bibiguin. Huwag kang mag-alala, Manager Wang. Ang mga patakaran na itinakda ni Amo Zhang, kaligtasan ang prioridad, ang katapatan ng batayan, ayos, bata. Ang fleet na may 4 na truck ay tuluyan ng matatag. Pero inagaw mo ang kita ni Zhao Sihai. Ang taong iyon ay walang awa. Mag-ingat ka ng sobra. Mula sa 100,000 na down payment, nakuha ko ang sasakyan. Ngayon, may sarili na akong fleet. Tapat at matatag ang aking paglalakbay. Dan, wala nang makakapigil sa akin. G. Bok Xiao. Ultimatum. Sa loob ng 7 araw, kung hindi ka magbabayad, puputulin muna namin ang isa mong braso. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Siguradong gagawan ko ng paraan. Ang utang na ito ay tinanggap na ni Amo Zhao. Ikaw si G. Bok Xiao. Gusto kang makausap ni Amo Zhao tungkol kay Zhang Yu. Sumama ka sa amin. Pagkatapos mong pirmahan ang kontrata sa Shengda, Ayu,
Kumalat na sa buong industriya. Si Zhao Zihai ay nagbigay na ng babala. Sabi niya, hindi mo alam ang patakaran. Inagaw mo ang kanyang kita. Itong matandang ito, 20 taon na siyang namamayani dito. Marami siyang maruruming taktika. Huwag kang maging kampante. Hindi siya ang nagtatakda ng patakaran. Ang mga kliyente ay pumipili na makipag-partner sa akin dahil ako ay mapagkakatiwalaan, hindi dahil sa maling paraan. Huwag kang mag-alala, Amo Zhang. Kami ay mga long-distance driver sa buong buhay namin. Ang mga taktika ni Zhao Zihai. Alam na alam namin, hanggat nananatili tayong sumusunod sa batas. Hindi siya makakahanap ng anumang mali. Naaprubahan na ang pangalan ng kumpanya. Ito ay Yushun Logistics Co., Limited. Kumpleto na ang lahat ng dokumento. Pagkatapos mong pumirma, bukas ay maaari na itong isumite sa Bureau of Commerce. Wala akong pagsisisi sa aking piniling landas. Wala nang makakapigil sa akin. May 20,000 sa card simula ngayon. Sumama ka sa akin. Seryoso ka ba, Ginoong Zhao? Ako si Zhao Zihai. Ang sinasabi ko ay laging totoo. Alam ko ang tungkol sa iyo at kay Zhang Yu. Lumaki kayong magkasama. Ang ugali niya, ang ruta niya, ang kanyang mga customer, ang kahinaan niya. Walang mas nakakaalam kaysa sa iyo. Gusto kitang tulungan akong sirain si Zhang Yu. Basta tuluyan siyang aalis sa negosyo ng kargamento. Ibibigay ko sa iyo ang Zihai Logistics, ang posisyon ng Vice President. Isa lang itong pagkakataon. Kung hindi mo tatanggapin, lumabas ka. Sa pintong ito, ang utang na 800,000, ikaw pa rin ang magdadala. Ginoong Zhao, ano ang gusto mong gawin ko? Susunod ako sa iyo. Ngayon, opisyal na bubukas ang Yushun Logistics. Sa hinaharap, yun pa rin ang sasabihin ko. Sumunod sa mga patakaran. Ang integridad ang pundasyon. Hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Ako si Chen. 30 taon nang nagda-drive ng malayuan. Wala pa akong nakitang katulad ni Ginoong Zhang na itinuturing na kapatid ang mga driver. Sa hinaharap, ang mga bagay tungkol sa fleet. Ako ang bahala. Hindi ko hahayaang magkamali ang kahit anong kargamento. Ayu, malaki ang ingay ng iyong pagbubukas. Si Zhao Zihai ay nagpadala na ng tao para mag-usisa tungkol sa iyong mga mapagkukunan at ruta. Ang matandang iyon ay napakapanlinlang. Siguraduhing bantayan siyang mabuti. Ang 20,000 ay nasa card mo na clear na rin ang mga utang. Ngayon, ang alam mo tungkol kay Zhang Yu, sabihin mo lahat, walang iwanan. Ginoong Zhao, ang pinakamahalagang kontrata ni Zhang Yu ngayon ay mula sa Xianfengda, taunang transportasyon ng mga sariwang pagkain. Kasalukuyang pinag-uusapan ang huling pirma. Kunin muna natin ang kontratang iyon para bigyan siya ng babala. Ginoong Zhao, ako na ang bahala dito. Alam na alam ko ang kanyang pinakamababang presyo. Siguradong makukuha natin ang kontratang ito. Master Zhang, marami na kaming nasuring fleet at sa lahat, ikaw ang may pinakamalinis na record. Walang pagkaantala, walang pinsala. Panatag ang loob naming makasama ka. Pangkalahatang tagapamahala, Liu, huwag ka munang pumirma. Kami sa Zihai Logistics ay handang mag-alok ng mas mababang presyo ng 30% kumpara sa merkado para makuha ang order na ito. Taunang transportasyon. Ang paghahatid ng sariwang produkto ay hindi tungkol sa murang presyo, kundi sa temperature control, oras, at quality control. Sa likod ng murang presyo, tiyak na may kulang sa serbisyo ng sasakyan at kaligtasan. Kapag nagkaroon ng pinsala, ang lugi ay hindi kayang bawiin ng maliit na pagkakaiba sa presyo. Narito ang proposal ko. Maaari itong pag-isipan ni pangkalahatang tagapamahala Liu. Ang pinakamababang presyo ng Yushun at pamantayan ay hindi magbabago. Bokshaw, sinasalungat mo na naman ba si Zhang Yu? Ma, pakiusap, tigilan mo na ang mga ganyan. Bakit hindi ka nalang maghanap ng matinong trabaho? Maging masipag, narating ko ang puntong ito. Lahat dahil kay Zhang Yu. Inagaw niya ang buhay ko. Ano naman kung kunin ko ang ilang orders niya? Si Zhang Yu ay nagsumikap para sa kanyang kinikita. Kung hindi dahil sa iyo, na kinupit mo ang kanyang dibidendo at pinilit siyang umalis, sana hindi siya nasa ganyang posisyon ngayon. Kung magpapatuloy ka sa pagiging matigas ang ulo, sa kalaunan masisira mo ang sarili mo.
Pangkalahatang tagapamahala Jiang, kanina maraming partner na tumawag. Sabi nila si Zhao Sihai ay nag-alok sa kanila ng sobrang mababang presyo. Tinanong nila kung kaya nating bumaba ang presyo. Kung hindi, maghahanap raw sila ng ibang partner. Ayu? Halatang si Zhao Sihai ay gusto kang makipag-price war. Baka pwedeng magbigay tayo ng konting konsesyon para mapanatili ang mga lumang kliyente. Hindi na kailangan. Ang mga order na nakuha sa pamamagitan ng murang presyo ay hindi mananatili. Ang transportasyon ay tungkol sa kaligtasan at pagiging maaasahan, hindi kung sino ang mas mura. Ayu, huwag kang mag-alala. Ang daloy ng pera ng kumpanya ay matatag. Hindi natin kailangang magpababa ng standards para lang makakuha ng orders. May problema sa mga produkto ng Xianfengda. Nasira ang sasakyan ni Zhao Sihai sa highway. Tumigil ang cold chain. Pumunta tayo sa site. Hey, Director G, talagang sira ang kompresor ng sasakyan. Halos 4 na oras nang nakahinto ang cold chain. Nasira ang buong kargamento. Alam na ng may-ari ng produkto. Sabi nila, kailangan nating magbayad ng buo. President Zhao, ako. Wala kang kwenta. Pinakuha kita ng orders, hindi para guluhin ang lahat. Ikaw ang mananagot sa 3 milyon na pagkalugi. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. I-report. Ang plota ng Yushun Logistics ay laging sobrang karga at iligal ang operasyon ng mga sasakyan. Nakatanggap kami ng anonymous report na nagsasabing ang fleet ng inyong kumpanya ay laging overloaded at may illegal na operasyon ng sasakyan. Ngayon, sisimulan naming inspeksyonin ang inyong vehicle qualifications, transport documents, at magsasagawa ng surprise inspection. Pakikipagtulungan po. Walang problema. Buong puso kaming makikipagtulungan. Lahat ng talaan ng sasakyan at mga dokumento ng kwalifikasyon ay nasa park. Mga kaibigan, dito po. Tapos na ang inspeksyon. Kumpleto ang qualifications ng lahat ng sasakyan. At maayos ang operational records. Wala kaming nakitang problema na binanggit sa report. Ang Yushun Logistics ay modelo sa industriya. Ang integridad ang aming prinsipyo sa negosyo. President Zhang, sa napakaraming logistics companies na na-inspeksyon namin, ang inyong compliance management ang pinaka-standarisado. Wala talagang problema na binanggit sa report. Talagang modelo kayo sa industriya. Tiyak na si G. Bokshaw ang may kagagawan niyan. Parang multo, hindi nawawala. Naiintindihan ko. Ihatid muna ang mga opisyal. Salamat sa pagkilala. Patuloy kaming magsusumikap. Pumasa ang Yushun sa inspeksyon ng walang violation at pinuri pa sila ng Highway Authority. Ikaw ang nag-report, di ba? President Zhao, gusto ko lang bigyan ng problema si Zhang Yu at sirain ang kanyang negosyo. Wala kang utak. Kapag gumawa ka ng ganyan, nag-iiwan ka ng maraming bakas. Kapag sinundan nila ang trail, mahahanap ka nila. Pagdating ng panahon, madadamay ang kumpanya. Kaya mo bang panagutan iyon? Kung magagawa mo pa ulit itong walang kwentang kalokohan, umalis ka na lang agad. Yung mga materyales sa construction mula sa industrial park ay fixed line na pangmatagalan bawat truck ay dapat inspeksyonin lahat ng proseso ay may record hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Huwag kang mag-alala, Sir Zhang. Ako na ang bahala sa pag-load, transport at pag-sign. Tutukan ko lahat. Lahat ng entry procedures ay naayos na. Sabi ni na Mama at Papa, ngayong gabi, magluluto sila sa bahay para ipagdiwang natin. Sige, pagkatapos ng abalang ito, sasamahan ko ng mabuti ang pamilya. Si Zhang Yu ay nangahas na agawin ang hanap buhay ko dati. Maliliit na gulo lang, walang epekto. Ngayon, diretsong siraan na ang pangalan niya. Para sa kanya, sa mundo ng paghahatid, hinding-hindi na makakaahon. Sir Zhao, may paraan ako. Sa mga construction materials na kanyang hinahatak mula sa industrial park, paghaluan ng mga ilegal na produkto na kulang sa dokumento, diretsong isumbong sa client, siguradong mabubuko. Hindi lang siya magbabayad kundi pati ang Yushun ilalagay sa blacklist ng buong industriya. Hinding-hindi na makakabangon. Ikaw ang maupo bilang general manager
ng Western Branch at bibigyan ka ng 500,000 piso na cash. Sir Zhao, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, gagawin kong walang butas. Bukas, kapag nagload ng kargamento ang truck ni Zhang Yu, ihalo ito sa gitna, huwag hayaang may makakita. Responsible. Ang batch na ito ay may halong ilegal na materyales hindi sumusunod sa pamantayan ng industriya Jiang Yu. Ang laki ng tapang mo. Gumamit ka ng ganitong uri ng kargamento para linlangin kami. Ang pagkaantala ay nagdulot ng pagkawala ng 800,000 piso. Bayaran ninyo ng buo. At saka, Yushin Logistics ay permanente ilalagay sa blacklist ng development zone mula ngayon. Lahat ng construction site ay hindi pinapayagang makipagtulungan sa iyo. Buong proseso ng pagload, binantayan ko. Talagang walang daya. May nag-frame sa akin. Ang ebidensya ay nasa harap mo. Ano pa ang masasabi mo? Sir Zhang, si Zhao Sihai ay nakipag-alyansa sa buong industriya para i-blacklist ka. Ang dispatcher ay hindi nagtatalaga ng trabaho. Lahat ng may-ari ng kargamento ay nag-cancel ng order. Kung wala ng trabaho, hindi na kaya ang sweldo at renta. Anak, ito ang 200,000 piso para sa pagre-retiro ko. Pansamantala, gamitin mo muna. Naniniwala si tatay na wala kang ginawang masama. Inilabas ko lahat ng aking dote at ipon. Kung kinakailangan, sasamahan kita, magsimula muli. Kumain ka muna. Magdamag kang gising. Hindi kaya ng katawan mo. Ang kargamento ay personal kong binantayan. Imposibleng magkaroon ng problema. Sir Zhang, nahanap ko na. Nahanap ko na ang ebidensya. Sabihin mo na, anong ebidensya? Kagabi binuklat ko ang CCTV sa gate ng Industrial Park. Ang loader ang nasa huli ng binubuksan ng kahon palihim na inilagay ang ilegal na materyales sa gusali. May nagbayad sa kanya ng maaga. Ang sobra naman. Sinadya nilang sirain tayo. Nasaan ang CCTV footage? Nakopy ko na at nakausap ko na ang may-ari ng kargamento. Ang ating mga record ng transportasyon na sumusunod sa regulasyon. At ang video ng inspeksyon ay handa na. May video ang bawat hakbang. Narito ang lahat ng aming pinaghirapan ng mag-ina. Dalhin mo ito para idemanda at mag-apela. Wala kaming ginawang masama. Hindi kami takot sa kanilang mga pananakot. Anak, huwag kang matakot. Andito kami para sumalo sa iyo. Sabay naming haharapin ito bilang pamilya. Ma, pasensya na. Napahirap ko kayo. Walang kwenta. Ang anak natin ay matuwid. Ano naman ang maliit na problemang ito? Dalhin ang ebidensya at humingi ng hustisya. Sinusuportahan ka namin. Sabi ko sa inyo. Si Zhang Yu, tapos na siya. Permanenteng blacklist sa development zone. Bawal sa buong industriya. Sa buong buhay mo, huwag mong asahan na makakabalik ka sa freight circle. Ang galing ni Ginoong G sumunod kay President Zhao. Iyan ang may kinabukasan. Mula ngayon, ang freight circle ay sa inyo ni President Zhao na. Ginoo, ito ang aming buong sumusunod na record ng transportasyon at video ng inspeksyon. Ito ang CCTV footage na nagpapakita na ang loader ang nag-frame sa amin. Ito ang pinagsamang sertipikasyon ng lahat ng may-ari ng kargamento. Ang aming Yushin Logistics ay hindi kailanman naghalo ng ilegal na materyales. Tayo ay sinadyang i-frame. Ginoo, si Jiang Yu ay palaging sumusunod sa mga patakaran. Imposibleng gawin niya ito. Ano? Talagang walang batas? Dapat imbestigahan ng mahigpit? Ginoo, hinihiling naming kanselahin ang blacklist sa Yushin Logistics at imbestigahan ang nasa likod. Ibalik ang aming kwalifikasyon sa pakikipagtulungan at bigyan kami ng hustisya. Mga kaibigang driver, mga may-ari ng kargamento, ang aming Yushin Logistics ay tinanggal ang blacklist sa development zone at ibinalik ang aming kwalifikasyon sa pakikipagtulungan. Pasensya na, pangkalahatang tagapamahala Jiang. Nagkamali kami ng pagkakaintindi sa iyo dati. Mula ngayon, sa iyo pa rin namin ipapadala ang aming mga kargamento. Pangkalahatang tagapamahala Jiang, nakalampas tayo. Alam ko na kaya mo iyan. Bro, kamusta?
Sabi ko sa iyo walang silbi ang pagsunod sa mga patakaran. Alas 7 ng gabi sa Tianxiakun Hotel, private room. Isama mo ang iyong pamilya. Ako na ang bahala. See? Ganyan dapat. Teka lang, mamayang gabi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na daan. Ay dumating na si Ayu. Umupo ka na. Balita ko sa logistics mo, hindi masyadong maayos doon. Ang aming bokshaw ay laging naaalala ka. Tiyak na inanyayahan ka para maglibang. Sinabi ko na noon, ang negosyong trucking hindi basta masipag lang ang kailangan. Pinayuhan kita na sumama kay Bokshaw, pero gusto mo mag-isa. Ngayon, may problema ka na. Ngayon mo lang nalaman na may taong mahalaga ang tulong, di ba? Oo nga, si Bok Xiao ngayon ay sikat sa trucking industry. Maraming gustong makipag-ugnayan, pero hindi nila kaya. Si Ayu ay napakatigas ng ulo. Palaging iniisip na kaya niya. Ngayon lang siya natauhan noong bumangga sa pader. May mga tao talagang matigas ang ulo. Hindi man lang sumunod sa tamang landas. Gusto pa nilang masaktan. Kapag naalala ko ito, naaalala ko ang nakaraan. Noong ako ay naghihirap, dumalaw ako sa inyo para humingi ng tulong. Pero kayo ay hindi ako tinulungan. Kung hindi dahil sa aming Bokshaw, ang iyong anak ay hindi man lang makapasok sa trucking. Likas na siya ay tadhana na maging driver ng anak ko. Yuzi, hindi kita pahihirapan. Kung aamin ka ng pagkakamali mo ngayon at magmakaawa sa akin, bumalik ka bilang driver ko. Hindi ko nahahabulin ang nakaraan. Bibigyan pa rin kita ng trabaho. Tuturuan kita ulit. Ang tao ay hindi yumayaman nang walang swerte. Kung puro sipag lang, hindi yayaman sa buong buhay. Ang truck na pinagtatrabahuan mo ay sa iyo. Oh, Ang relasyon ay sa iyo. matalino ka. Xiaoge, sinabi ko sa iyo, kailangan maging praktikal. Tama ba? Jiang Yu, ano ang ibig mong sabihin? Inanyayahan ka naming kumain ng may mabuting loob, binigyan ka ng pagkakataon, pero ikaw pumunta ka sa harap namin at nangaral ka. Jiang Yu, akala mo pa rin ikaw ay si pangkalahatang tagapamahala Jiang na nagmamay-ari ng kumpanya ng lohistika. Mayroon pa bang customer na gustong gumamit sa iyo? Si Xiaojie ay mabait, nag-imbita sa iyo kumain, pero inabuso mo. Akala mo ba napakatalino mo? Hindi ba napunta ka sa puntong malapit ng magutom at humingi ng tulong kay Xiaoge? Noong una, ang aming pamilya, si Bokshaw ay naghirap. Dala ko ang mamahaling regalo. Dumalaw ako sa inyo, nagmamakaawa, humihingi ng tulong. At kayo, isinara ang pinto, matigas ang puso, tulad ng bato. Ngayon, ang aming pamilya, si Bokshaw ay bumangon, at hindi nagtanim ng sama, tinulungan ang iyong anak. At ang iyong anak ay nagsasalita ng ganito sa amin? Nakakahiya ka namang sabihin iyan. Dati, ang aking anak ay walang pahinga sa buong taon nagmamaneho sa hirap at ginhawa. Halos 2 milyong kita. Binigyan niya ang aking anak ng 100,000, ginawa niyang alipin ang aking anak. Ang kanyang kinahinatnan ngayon ay sarili niyang kasalanan. Ang inyong pamilya ay mga mapagkunwari at sunod-sunuran. Noong nagdusa si Bokshaw, kayong mga magulang ay unang nag-isip, ibenta ang bahay at maglayo. Hindi ninyo tinulungan ang sarili ninyong pamilya. Sa halip, umaasa kayo sa amin. Wala namang saysay na ibang tao ang tutulong. Anak, kung paano mo gusto ang daan, ikaw ang pipili. Lagi kang paniniwalaan ng tatay. Susuportahan kita. Sir Xiao, may sasakyan ka at mga koneksyon. Kung magiging matatag ka lang at gagawin mo ang tama, hindi ka sana napunta sa pagkasira ng sasakyan at pinsala na halos wala kang pera. Kasinungalingan. Ngayon, mas 100 beses akong mas maganda. Si Hai, Logistics City, pangkalahatang tagapamahala ng Kanlurang. Sangay, hawak ko ang lahat ng freight resources sa Kanlurang lungsod. May pera ako, may kapangyarihan. Ikaw, noong bumalik ako, binigyan kita ng 100,000. Iyon ay napakalaking biyaya ko. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. 100,000 sa isang taon. Gusto mo o hindi? Kung hindi, maghintay ka na lang na magutom. Ngayong gabi, ang mga paninda ay gaya ng dati maghalo ng 30% peking produkto, doblehin ko ang bayad. Amoji, masyadong malaki ang panganib. Anong takot? Ang tatak ng si Hai Logistics ay matibay. Walang mag-i-inspeksyon. Gawin lang. Ikaw ang gumawa ng peke, Jiang Yu. Sinadya mong gumawa ng peking ebidensya para isangkot ako. Ito ay hindi totoo. Matagal ka nang nasa logistics. Hindi mo man lang alam kung nasaan ang CCTV ng Shengda Construction Materials Loading Area. Kasinungalingan. Jiang Yu, huwag mo akong maliitin. Kung gusto mong hindi malaman ng iba, huwag mo itong gawin, Sir Xiao. Pareho pa rin ang sinasabi ko. Sa buhay at trabaho, dapat maging matatag. G-Box Xiao, baliw ka na. Paano mo nagawa ito? Sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito, mula simula hanggang wakas, ako ay walang alam. Walang kinalaman sa akin. Gago ka. Paano ako nagkaroon ng isang walang utak na anak, gumawa ng malaking bagay,
at nag-iwan ng maraming ebidensya. Tita, nakikiusap ako. Maawa ka. Patawarin mo si Bok Xiao sa pagkakataong ito. Siya ay inudyukan ng iba. Kahit magkano ang hilingin mo, ibibigay namin. Huwag mo lang ibigay ang ebidensyang ito sa autoridad. Lao Jiang Dimei, kasalanan namin ang hindi pagpapaalaga ng maayos sa anak. Paumanhin sa inyo, pakiusap, kumbinsihin ninyo si Ayu. Patawarin ninyo si Bok Xiao sa pagkakataong ito. Ayu, si Bok Xiao ang gumawa niyan. Ano ang gusto mong gawin? Tatanggapin namin. Ikaw ang magdesisyon. Dahil magkasama tayong lumaki, mahigit 20 taong samahan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ikaw na mismo ang magsabi ng totoo. Isumbong mo ang utak na si Zhao Sihai. Sabihin mo lahat ng malinaw. Hindi ikaw ang utak. Maaari kitang tulungan. Hanggat kaya ko. Para magaan. Ang parusa mo. Sa susunod, kung hindi na talaga kayang magnegosyo, pwede kang magmaneho sa Yusheng Logistics ko. Pero dito, meron lang trabaho na matatag at tapat. Walang shortcut na pandaraya. Sasabihin ko sa'yo ang magandang balita. Mula kagabi hanggang kaninang umaga, ilang dating kliyenteng umalis. Ang mga dating kliyente ay nakipag-ugnayan sa akin. Sabi nila, alam na nila ang totoo. Gusto nilang ipagpatuloy ang partnership natin. Nakaraos din tayo, ayon nitong mga nakaraang araw. Dahil dito, ilang gabi kang puyat. Huwag mong hayaang mapagod ang katawan mo. Hindi na sayang ang puyat. Tayo ay matuwid at tapat. Hindi tayo matatakot sa anumang paratang. Huwag kang mag-alala pa. Alam ko ang gagawin ko. Tita, Ayu, nakikiusap si tita sa'yo, si Bok Xiao, kaninang umaga. Nagsumite na siya sa pulis. Isinumbong niya si Zhao Sihai na nag-utos ng pagpapanggap at paninirang puri. Lahat ay inamin na niya. Pumunta na ang pulis para hulihin si Zhao Sihai. Ang sinabi mo dati, kapag nagsumite siya, bibigyan mo siya ng forgiveness letter. Tingnan mo. alam ko na. Sasamahan kita? Ayu, salamat. Talagang salamat. Kung hindi mo binigyan si Bok Xiao ng pagkakataong ito, talagang wala na ang pamilya namin. Kasalanan namin ang hindi pagpapaalaga ng maayos. Sa susunod, didisiplina namin siya ng maayos. Hindi na namin siya papayagang gumawa ng ganitong kamangmangan. Tatay, nanay, hindi ko kailangan ng kanyang peking kabutihan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan ngayon. Bok Xiao, hanggang ngayon hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Kung naging tapat at masipag ka at nakipagtulungan sa kanya, hindi lang tagapamahala ang buong negosyo sa freight. Gusto naming gawin ito kasama ka. Palakihin ang kumpanya, ikaw mismo ang matakaw. Itinuring mong natural ang kanyang sakripisyo. Niwalang bahala mo ang kanyang pagkakaibigan. Sinira mo ang magandang tsansa. Hanggang ngayon, sinisisi mo pa ang iba. Noong nagkaproblema ang kumpanya, naantala ang kasal Xiaoyu, paano mo gustong gawin ang kasal? Bahala ka. Sasunod ako sa'yo sa lahat. Basta't kasama kita lahat, ay maganda. Nakatira ako sa Binhe Xinyuan. Bumili ako ng 2 bahay. Ang isa ay para kina nanay at tatay. Ang isa ay para sa kasal namin, ni Xiaoyu. Hindi ko inakala sa buong buhay ko na makakatira pa ako sa ganito kalawak at maliwanag na bahay dahil sa anak kong matagumpay. Nagtatrabaho siya ng tapat at maayos, kaya ganito tayo ngayon. Mabuti. Maglakad ng matatag. Hindi kailanman magkakamali. Ngayon ay para sa ating pamilya ang magandang araw ng paglipat sa bagong bahay. At para din sa ating pamilya ang araw ng tagumpay pagkatapos ng paghihirap. Unang baso. Ito'y para sa ating pamilya. Mapayapa at ligtas. Masaya at maunlad. Ngayon may bahay na tayo at matatag na ang kumpanya. Ang kasal ninyong 2, dapat na nating asikasuhin at isaayos. Pagkatapos ng kasal, sana ay bigyan mo kami ng isang malusog na apo. Kami ng iyong ama ay magiging masaya at kumpleto. Nanay, naghahanap na kami ng petsa para sa kasal. Mabuti. Naghihintay kami. Bok Xiao. Bakit ka ganyan kalasing? Nanay, tatay, nakahanap ako ng paraan para makabawi. May isang amo na may magagandang paninda. Kung makakakuha lang ako ng sapat na puhunan, sa isang iglap ay makakabawi ako. At mababawi ko lahat ng natalo ko dati. Gusto mo pa bang mag-eksperimento? Hindi pa ba sapat ang aral na natutunan mo dati?
Oo anak, wag na tayong mag-eksperimento. Maghanap ka na lang ng trabaho bilang driver. Kumikita ka rin ng malaki kada buwan. Maging practical tayo. Hindi ko naman hinihiling na yumaman ka ng sobra. Maging praktikal, maging praktikal. Magkano ba ang kikitain mo? Ako si G-Box Xiao. Paano ako magiging driver ng ibang tao? Gusto kong ipakita kay Zhang Yu na hindi ako mas mababa sa kanya. Ipahiram ninyo sa akin ang pera para sa inyong pagtanda. Iyon ang eksaktong puhunan na kailangan ko. Nababaliw ka na ba? Iyon ay para sa akin at sa tatay mo ang huli naming ipon para sa pagtanda. Ikaw na walang utang na loob na anak. Ang operasyon pa lang ay 100,000 piso. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Ako si Ji Kang-hai. Sa buong buhay ko, ilang dekada ng paghihirap at pagsisikap. Ang pinakamalaking kabiguan ko ay ang magkaroon ng isang anak na tulad mo na may mataas na pangarap, ngunit walang kakayahan, walang utang na loob na anak. Ang daan na inihanda ko para sa iyo, hindi mo tinatahak. Ang kotse na binili ko para sa iyo, hindi mo pinangangalagaan. Si Zhang Yu, na kasabay mong nagsimula, ay nagtatrabaho ng tapat bilang driver. Si Zhang Yu, ngayon ay may bahay at kumpanya na, napakayaman at matagumpay. Tatay, huwag kang masyadong magalit. Huwag kang magalit. Mapapahamak ka. 100,000 lang naman iyon. Ako na ang hahanap. Sigurado akong makakahanap ako ng pera. Kaya ni Zhang Yu yun. Kaya ko rin. Kaya kong bumangon muli. Hindi ako mas mahina sa kanya. Pumili ka kahit alin ang gusto mo. Hindi mo kailangang bumili ng ganito kamahal. Simple lang ang gusto ko. Sobrang sayang. Isang beses ka lang ikakasal sa buhay. Walang masayang para sa'yo. Bagay na bagay, di ba? Eto na, mag-issue ka na ng resibo. Sige, sandali lang. Xiao Yu, umuwi ka na muna. Pupunta ako sa logistics park. Bumili ako ng 2 bagong sasakyan. Titingnan ko lang. Aha, umuwi ka ng maaga. Hihintayin kita sa bahay. Tagapamahala Zhang, tagal na nating hindi nagkita. Ang galing ng pagkakataon. Nagkita tayo dito. Sinong hindi nakakaalam? Ang batang may kakayahang si tagapamahala Zhang ng Yusheng Logistika. Mapagkakatiwalaan siya. Kumpara sa mga walang kwenta. Mga taong walang silbi. Kung ikukumpara, talagang langit at lupa ang pagkakaiba. Sa totoo lang, bulag talaga ako. Na sumama ako kay G-Box Xiao noong una. Na walang kwenta. Mataas ang tingin sa sarili. Pero walang kakayahan. Wala siyang ginagawang tama. Ngayon, naubos na ang yaman ng pamilya. Kahit ang 100,000 piso na operasyon ng tatay niya, hindi na niya maipon. May kailangan ako. Wala naman. Hindi na ba ako pwedeng makipag-usap sa'yo, tagapamahala Zhang? Ikaw ang tunay na lalaking may malaking ambisyon, maaasahan at responsabil. Tagapamahala Zhang. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Layas. Tagapamahala Zhang. Ano yon? Layas, ayaw ko nang ulitin. Anong yabang mo? May pera ka lang naman, di ba? Akala mo kung sino ka na? Wala akong pake. Nandito ka na pala tagapamahala Jiang. Kakagawa lang ng full check-up sa 2 bagong sasakyan. Perpekto ang kondisyon. Kumpleto na rin ang mga papeles. Ngayon, may 10 J7 na ang fleet natin sa buong kanlurang bahagi ng lungsod. Walang makakapantay sa fleet natin. Salamat sa lahat ng pagod. Sabihin sa mga kasamahan na magsikap. Tuloy-tuloy lang tayo. Hakbang-hakbang. Lalong gaganda ang buhay. Uy, pare, yung lumang truck, napag-isipan mo na ba? Kung hindi mo ibebenta, hahanap ako ng iba. Amo G, hindi na maganda ang sasakyan mo. May ginawa sa chassis, tumutulo ang makina, may hidden defect ang transmission. Sa kabuuan, ito ay isang sirang sasakyan na inayos mula sa aksidente. Ito lang ang kaya kong ibayad. 30,000. Kahit na second hand lang ito. Binayaran ng tatay ko ng mahigit 200,000. Basta, bahala ka. Ako lang ang tatanggap ng lumang sasakyan mo. Kung ibang tao, sasabihin nilang sagabal lang ito. Si ibenta. Ayun, tama.
Ako lang ang kukuha. Jiang Yu. Ni hindi niya ako pinansin. Sarili mong desisyon yan. Sarili mong gawa yan. Naniningil na naman ang ospital para sa tatay. Kulang pa ng 70,000 piso para sa operasyon. Kung hindi pa magbabayad, titigil na ang gamutan. Ang matanda kong katawan. Ang pagpapagamot ay sayang lang pera. Si tatay ni Bo Xiao, wala nang ibang gusto sa buhay. Gusto lang makita ka. Namumuhay ng payapa at matiwasay. Makinig ka sa payo ni tatay. Huwag ka nang mag-isip ng biglang yaman o shortcut. Maghanap ka ng matinong trabaho at magsikap. Pupunta ako ngayon kay Jiang Yu para humingi ng tulong. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Tiyak na tutulungan niya ako. May kailangan ka sa akin? May sakit sa puso ang tatay ko. Kailangan niya ng operasyon. Kulang pa ng 70,000 piso para sa operasyon. Jiang Yu, pwede ka bang? Pahiramin mo muna ako ng pera. Kapag nakabangon na ako muli, doble ang ibabalik ko sa iyo. Pwede kitang pahiramin ng pera. Hindi mo na kailangang ibalik ng doble. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Sabihin mo lang kung ano ang kaya kong gawin. Pumapayag ako. Bibigyan kita ng trabaho bilang driver. Magmaneho ka ng maayos at tapat. Hakbang-hakbang. Jiang Yu, anong ibig mong sabihin? Ako ay dating kasama mo na nagsimula mula sa wala at nagtayo ng kumpanya. Hindi mo man lang ako bigyan ng posisyon bilang manager ng departamento at gusto mo akong maging driver mo? Bawat sentimo sa industriyang ito ay mula sa pagpindot ng accelerator na pinaghirapan, hindi galing sa pagiging matalino sa maling paraan o sa pagkuha ng shortcut. Ha, tinuturuan mo pa ako? Ako si Ji Bo Xiao. Hindi ko kailangan ng payo mo kung paano gawin ang mga bagay. Yibo Xiao. Heto ang 100,000 piso. Sapat na para sa operasyon ng tatay mo. Hindi mo na kailangan ibalik. Gamitin mo muna para sa pagpapagamot ni Tio. Umalis ka na. Narinig ko kay Lao Chen na dumating si Ji Bo Xiao kaninang umaga para hanapin ka at binigyan mo siya ng 100,000 piso. Hindi ako nagdadamot sa pera, hindi ko lang maintindihan. Dati siyang paulit-ulit na nanakit sa iyo. Bakit mo pa siya tinutulungan? Sa halip na sabihin na tinutulungan ko siya, mas tamang sabihin na binibigyan ko ang nakaraang sarili ko ng isang konklusyon. Ngayon, ang 100,000 pisong ito. Para sa akin, isa lang itong bayad para sa isang biyahe. Pero para sa kanya, ito ang buhay ng kanyang tatay. Ayoko lang makita na mawala ng buhay, na basta na lang mawawala. Umabot ako sa posisyon na ito ngayon. Matagal na akong walang pakialam sa mga alitan niya. Alam ko na, matigas ka lang sa labas, pero malambot sa loob. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking gagawin. Siya ang pumili ng kanyang daan. Matutulungan ko siya ngayon, pero hindi sa habang panahon. Uy, tita? Ayu, tita, nakikiusap ako sa iyo, tulungan mo akong kumbinsihin si Bo Xiao. Mula nang kumuha siya ng pera sa iyo, parang wala na siyang kaluluwa. Araw-araw umiinom sa bahay, lasing na lasing. Kung magpapatuloy ito, tuluyan na siyang mawawasak. Tita! Nasabi ko na sa kanya ang dapat sabihin. Nakatulong na rin ako sa abot ng aking makakaya. Kung ayaw niyang tumapak sa lupa, walang makakumbinsi sa kanya. Walang makakatulong sa kanya. Wala na yun. Ituloy natin ang pagpicture. Ginoong Jiang, Xiao Yu, asawa niya, binabati ko kayo sa inyong kasal. Sana maging masaya kayo habang buhay. At magkaanak agad. Kami, grupo ng mga kapatid, na makasunod sa iyo at magtrabaho ng tapat para sa transportasyon at kumita ng maayos. Kumita ng maayos dahil sa iyo. Tagay, para kay Ginoong Jiang. Binabati ko si Ginoong Zhang sa kanyang kasal. Mabuting bata, kayo'y maging maganda at payapa. Ligtas at payapa, kami ng matatanda, ayos na ang lahat. Ibo, Xiao, ano ba ang ginagawa mo?
Paghahain ng plato, nabuhusan mo ng alak ang bisita. Paumanhin, tagapamahala. Hindi ko sinasadya. Ang dami kasi ng tao kanina. Hindi sinasadya? Alam mo ba kung sino yung bisita? Ang lugi ng order na ito, kaya mo bang bayaran? Nagreklamo ang bisita sa akin. Kaya mo bang managot? Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na. Maraming tao ang nag-aagawan sa gawaing ito. Paumanhin, tagapamahala. Nagkamali ako. Sa susunod, mag-iingat na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Umalis na tayo. Xiaoyu, pinagpawisan ka. Sa buong paglalakbay na ito, salamat sa pagsama sa akin. Hindi mo ako iniwan kailanman. Basta, nandito ka, kahit saan. Anong klaseng buhay? Handa ako.